I love it when you call me señorita. I wish I could pretend I didn't need ya, but every touch is true. It's true. So dito sa sala, eto nga, ganito lang yung sala, maliit lang. Ang makikita nyo dito ay yung mga babies ko, yung mga stick. Tapos dito naman, meron kaming tinatawag na mani-mani. So makikita nyo po. Ito sa baba, meron akong snake plant dito. Maliit lang din siya dati, na ngayon malaki na. Tapos dito, meron akong parang siyang rose. Hindi naman namin madalas ginagamit ang dining table kasi nagdadalawa lang kami. Tapos madalas lagi pa kami wala sa bahay dahil kitchen, maliit lang din siya. Hindi kasi ako mahilig mag-ipon ng mga gamit na hindi ko naman kailangan. Sa mga maglinis ng ref, ewan ko kung magugustuhan nyo ang tips ko na to. Ito yung ginawa ko. Tapos dito sa likod, ito na yung aming laundry. Maliit na kwarto. Just touch my body. Don't need nobody. So mga kapsat, pupunta naman tayo sa mga kwarto. Meron kaming dalawang kwarto lang sa bahay at saka isang storage room. So, pagpasok mo rito sa maliit na hallway, makikita mo yung maliit na kwarto. Katulad nga sabi ko kanina, hindi naman ako nagpapaupa kasi masyado akong particular sa mga gamit. Gusto ko kung saan mo kinuha, doon mo din ibalik. Tsaka ayoko na masyadong makalat sa bahay at masyadong maraming gamit. So, itong kwarto na to, ginawa ko na lang siyang parang studio room. Pinagre-recordan ko kung may re-record akong vlog. Tapos, kung may bisita ako na darating galing ng Pilipinas, syempre, dito ko sila patutuluyin. O kaya naman, mag-switch kami. Dito kami, dun sila sa master bedroom. So, ganito yung kwarto na maliit. At the same time, of course, meron toilet sa labas para dyan sa kwarto na maliit. So, since wala namang gumagamit dito sa banyo, malinis talaga siya. Minsan ginagamit lang din namin siya pag umiihi kami. Pero hindi namin siya ginagamit talaga na pag naliligo, gano'n. So, ito, stock lang talaga to. Ready for guests lang. Para sa mga taga-Pilipinas or sa mga katrabaho ko na pag sinabi ko na pumunta sa bahay, yun lang. Pero pag kayong mga pupunta yung mga barkada, mga kaibigan na tinatawag para magtambay dito, hindi, wala akong ganun. Guys, wala akong kaibigan masyado kasi hindi ako pala kaibigan. Kasi dati pala kaibigan ako pero wala na sila rito umuwi na silang lahat sa Pilipinas. So, ang mga kakilala ko lang ay yung mga labas-masok dun sa trabaho ko, yun lang kakilala ko. Pag lumabas na sila, wala na, ganun na lang. So, ito yung aming storage room kung saan namin nilalagay yung mga bagay-bagay. So, yung mga sapatos, yan, yung mga bags, yung mga tsinelas, tsaka yung mga essentials namin na stocks, dito namin nilalagay. Ito yung portable steamboat na brinag ko rin. Ay, portable steamboat. Ito yung portable sauna na brinag ko rin. Makikita mo dyan, nakalagay portable sauna. Hanapin mo na lang dyan sa videos ko para makita mo kung paano siya gamitin. Alam mo, napaka-useful talaga nito. Talagang parang nag-exercise at nag-jogging ng 2 oras pagkatapos mo siyang gamitin. So, andito nga yung ibang mga bagay na pang-exercise namin, which is, hindi naman namin siya masyadong nagagamit dahil busy nga kami sa trabaho, yung mga ganitong klase exercise. So, nagja-jump na lang kami sa sauna. So, pupunta naman tayo dito sa master bedroom. Very quick tour lang to mga kabsat kasi maliit lang naman yung bahay ko. Kaya mabilis lang tayo. Dito sa master bedroom, simple lang, isang kama. Tapos, ang pinaka-importante sa lahat, binili ko tong rock salt na to, siguro mga 40 ringgit lang. Hindi ko na matandaan eh. Tapos, itong humidifier. At syempre, ang pinaka-paborito kong oil ng humidifier is coffee coffee lover ako. Hanggang sa pagtulog ko, syempre yung amoy, gusto ko coffee. So, dito yung aking cabinet, hindi naman ako fashionista, hindi rin ako mahilig magporma. Simple lang, t-shirt, short, pants, pantalon, ayun, simple lang, ganun. Hindi rin ako dati fashion, pero ngayon hindi na. So, simple lang, t-shirt, mga gamit yan. Pasensya na dito ko nilagay yung bag ko, syempre, para hindi makalat tignan.
So, dito naman yung cabinet ni partner. Wag na natin ipakita yan. Kasi kahit ako hindi ko pinakikialaman yan, siya nag-aayos ng sarili niyang gamit. At pag binuksan mo yan, ahas ang lumabas dyan. Dito naman, saan ba? O, sige, dito muna. Dito naman, kaya ako naglagay ng TV sa loob ng kwarto. Kasi ako yung tipo ng taong talagang tamad na tamad tumayo pag gising ko. Kaya gusto ko, pag tumayo ako, nagbubukas ako ng TV, gumagawa lang ako ng ingay para at least, di ba, magising ako. Kahit hindi ako nanonood. So, habang nagkakape, dito may maliit na sofa sa kwarto para habang nagkakape, para mahimas-masan at naman medyo hindi tamarin. Dito na lang kami nagkakape. Tapos, dito sa master bedroom, meron kaming maliit na, ano tawag ito, wardrobe. Basta, yun na yun. Yun, dito, alam niyo na yun siguro kung ano to. Yan, nandyan lahat nakalagay yung aming mga gamit. Yung mga stocks namin, syempre, nasa storage room. So, pagdating sa banyo sa master bedroom, sakto lang. So, ganito lang siya, maliit lang din siya. Pero okay naman, kung dalawang tao kayong maliligo dito, syempre kasya kayo, di ba? So dito sa master bed, dito sa banyo, meron din akong money plant. Nasa tubig lang din siya nakalagay. Mga kabsat, sabihin ko sa inyo, promise, ang sarap sa pakiramdam na meron kang halaman sa loob ng bahay. Kasi parang buhay na buhay yung bahay mo. Tapos isama mo pa yung mga isda. So, ganito yung CR sa master bed. So, ngayon mga kabsat, pumunta naman tayo sa pinaka-espesyal na parte ng bahay ko para sa akin. Ito yung isang bagay na pinaka-espesyal na parte sa bahay ko. Na bukod sa trabaho ko at sa pag-vlog, meron pa akong ibang pinagkakabalahan, yung mga pangalawa kong babies. Yan. Dito sa balcony, meron akong, medyo maingay. Dito sa balcony, meron akong mga halaman na talagang pinagkakaingat-ingatan ko. Uy, walang gilaw yung stadium. Wala mo yun. May alas 12. May mga alas 12. So, dito sa sa balcony, makikita mo yung mga cactus ko. Yan. Alam nyo, actually, mga kabsat, hindi ko alam kung ano ang mga pangalan ng mga halaman na yan. Pero, pag nagustuhan ko kasi ang isang bagay, kinukuha ko siya. Itong dalawang maliit na to, ito siya ngayon. Ayan, ganito siya. Yan. Ganyan siya. Para siyang siguro kapamilya to ng snake plant. Itong itong bulaklak na to, binili ko lang to dun sa sa PJ. 10 ringgit lang to. Pero ito binili ko to sa nursery, 16 ringgit ko siya nabili. Ito din, 10 ringgit lang din to. Tapos meron akong binonsay dito na money plant. Pero ngayon kasi gumagapang na siya, kaya binilan ko siya ng gapangan sa DIY. Dito meron tayong sampagita. Yan. 10 ringgit lang din ang bili ko dyan. Etong mga money plant, mga kabsat, hindi ko yan binili sa tabi-tabi lang namin. Etong halaman na to, itong lavender na to. Actually, hindi naman siya lavender mukhang lavender lang siya. Pero okay naman, mabango siya. Isang violet. Ayan, yung iba kasi nagbabago na siya ng bulaklak, kaya ganyan. Ayan, ganyan siya. Tapos meron akong birds of paradise dito na ewan ko, inaantay ko siya kung na mamatay, pero hindi siya mamatay-matay. Kaya inahayaan ko na lang. So dito sa banda na to, ayan, tumutubo na siya. Na kung ganito, actually dalawa to dati, pero yung isa kasi namatay na. So, isa na lang yung natira. Dalawang dahon to actually, pero hindi na siya nabuhay yung isa. Pero dahil nabubuhay pa yung isang dahon, save for the garden.
sana nagustuhan nyo yung quick tour ko sa aking bahay na munting tahanan. So hanggang sa susunod ko mga video, kung bago ka lang sa channel ko, please don't forget to like and subscribe sa aking YouTube channel at pindutin mo na rin yung bell button dyan sa tabi ng subscribe para naman sa susunod ko mga videos, maging updated ka. So kailangan ko lang buksan yung mga aircon. Mainit na kasi. Kailangan natin patayin para hindi masyadong mainit. So paano mga kapsat, maraming salamat and thank you for watching. Bye! Love you! I love it when you call me señorita. I wish I could